Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang ina at sa hangganan ng pagpapatawad? Samahan ninyo akong buksan ang aklat ng kanyang buhay dito lamang sa ating paboritong channel. Paano kung ang bawat butil ng pawis na inialay mo para sa iyong mga mahal sa buhay ay sinuklian lamang ng luhang dulot ng kataksilan? Saan ka huhugot ng lakas para bumangon muli? Ito ang kwento ni Liwayway, isang kwentong magpapaalala sa atin na ang pinakamatinding sakit ay maaaring maging simula ng pinakamatatag na pagbangon. Ang tanging naririnig ni Liwayway sa loob ng kanyang maliit na apartment sa Oslo ay ang mahinang ugong ng heater na lumalaban sa matinding lamig ng gabi sa Norway. Sa labas ng bintana, dahan-dahang nahuhulog ang niebe, tinatabunan ng puting kumot ang buong paligid. Ngunit para kay Liwayway, ang init na nagmumula sa screen ng kanyang cellphone ay sapat na para pawiin ang anumang panlalamig na kanyang nararamdaman. "Mommy, kailan po uwi niyo? Miss na po namin kayo." Ang malambing na boses ng 10 taong gulang niyang si Tala ang bumasag sa katahimikan. Napangiti si Liwayway, isang ngiting kahit pagod ay hindi maikukubli ang dalisay na pagmamahal. "Malapit na, anak. Konting ipon na lang si Mami, ha? Pag-uwi ko, bibilhin natin yung manika na gusto mo." "Talaga po, Mami? Yung may corona po?" Nagningning ang mga mata ng bata. "Oo, anak. Kahit yung may palasyo pa." Biro ni Liwayway at isang matamis na halakhak ang naging sagot ng kanyang bunso. Sa bawat pagngiti ng kanyang mga anak, tila nabubura ang libu-libong milyang pagitan nila. 10 taon. 10 taon na siyang nagpapakahirap sa ibang bansa. Tinitiis ang bawat araw ng pangungulila para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Para sa kanya, sapat nang makita silang masaya at malusog. Sapat na ang tiwalang ibinibigay niya sa kanyang asawang si Lino para alagaan ang lahat ng kanyang pinaghirapan. "Oh, sige na bunso. Matulog ka na. May pasok ka pa bukas. I-kiss mo na si Mommy." Nagpadala ng virtual na halik si Tala bago nagpaalam. Naiwan sa screen ang mukha ng kanyang panganay, si Sinag, na 16 na taong gulang na. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Sinag. Nawala ang kaninang nangiti at napalitan ito ng isang mabigat na pag-aalala. Mahinang sabi nito. Tila nag-aatubili. "Bakit, anak? May problema ba? Ayos lang ba kayo dyan?" Sunod-sunod na tanong ni Liwayway biglang kinabahan. Umiling si Sinag, ngunit hindi tumitingin ng diretso sa kamera. "Okay lang po kami, Ma. Pero may kailangan po kayong malaman." Kumunot ang noo ni Liwayway. Ang bigat sa boses ng kanyang anak ay parang malaking batong biglang pumatong sa kanyang dibdib. "Ano yun, anak? Sabihin mo kay Mommy." Nakita niya ang paglunok ni Sinag. Ang pag-aalinlangan sa mga mata nito ay hindi niya kailanman nakita noon. "Ma, magsesend po ako sa inyo ng video. Kayo na po ang bahalang humusga." Bago pa man makasagot si Liwayway, isang notification ang lumabas sa kanyang screen. Isang video file mula kay Sinag. Ang kanyang daliri ay tila nagkaroon ng sariling isip. Pinindot ang play button bago pa man niya mapaghandaan ang sarili. Sa simula, magulo ang kuha. Tila kuha ito mula sa siwang ng isang pinto. Ngunit habang tumatagal, lumilinaw ang lahat. Ang sala, iyon ang sala ng bahay na pinundar niya. Ang mga muebles na pinili niya mula sa isang online catalog. Ang picture frame nilang pamilya na nakasabit sa dingding. Pero ang mga tao sa loob nito, ang mga taong yun ang sumira sa lahat. Doon, sa gitna ng sala, nakaupo ang kanyang asawa, si Lino. May hawak itong bote ng serbesa, tumatawa ng malakas kasama ang mga kaibigan. At sa tabi nito, halos nakakandong na, ay isang babae. Si Marikit.
Ang buhok nito ay nakasablay sa balikat ni Lino at ang kamay nito ay walang pakundangang nakahawak sa dibdib ng kanyang asawa. Parang may pumunit sa puso ni Liwayway. Hindi siya makahinga. Lalong nanikip ang kanyang dibdib nang makita kung sino ang lumabas mula sa kusina na may dalang isang platong pulutan. Ang biyenan niya, si Aling Sinta. Nakangiti pa ito habang inilalapag ang pagkain sa harap ni Lino at Marikit. Parang isang masayang pamilya. Isang perpektong pamilya na hindi siya kasama. Ang tugtog ay malakas. Ang tawanan ay masaya. Ngunit para kay Liwayway, ang bawat tunog ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang pagkatao. Bawat patak ng pawis, bawat gabing walang tulog, bawat Pasko na malayo sa pamilya. Lahat ay nag-flashback sa kanyang isipan. Para saan? Para dito? Nabitawan niya ang cellphone. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na apartment. Ang screen ng telepono, basag. Tulad ng kanyang puso. Tulad ng kanyang mga pangarap. Ilang minuto siyang tulala, nakatitig sa kawalan. Ang init na kanina niyang nararamdaman ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Mas malamig pa sa niebe sa labas. Dahan-dahan, pinulot niya ang teleponong basag ang screen. Gumagana pa. Ang mukha ni Lino na nakangiti sa wallpaper ay tila isang pangungutya. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit isang damdamin ang biglang umapaw sa kanya, mas malakas pa sa sakit. Galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Pinindot niya ang numero ni Lino. Nagring ito ng ilang beses. Sa bawat pagring, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang sa wakas ay may sumagot. Hindi ang boses ni Lino ang kanyang narinig. Isang boses ng babae. Malandi. May halong antok. Sino to? Parang bombang sumabog sa pandinig ni Liwayway ang tanong na yon. Isang boses na hindi niya kailanman dapat marinig sa telepono ng asawa niya, lalo na sa gitna ng gabi. Nasaan si Lino? Malamig at mariin niyang tanong. Bawat salita ay may bigat. Narinig niya ang mahinang tawanan sa kabilang linya bago ang pamilyar na boses ni Lino. Hello, mahal? Napatawag ka? Halata ang pagkataranta sa tono nito. Huwag mo akong tawaging mahal, Lino. Sagot ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Sino ang babaeng sumagot ng telepono ko? Anong klaseng party yan na kailangan mong ipasagot sa iba ang tawag ng asawa mo? Ano ka ba, Liwayway? Kaibigan ko lang yon. Birthday party ng kumpare ko. Nagkakasiyahan lang. Masyado ka namang selosa. Mabilis na katwiran ni Lino. Ang mga kasinungalingan ay dumaloy mula sa kanyang bibig na tila sanay na siya. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Liwayway. Selosa! Lino, nakita ko. Nakita ko ang video. Huwag mo akong gawing tanga. Katahimikan. Sa ilang segundong yon, alam ni Liwayway na nahuli na niya ito. Ngunit ang sumunod na narinig niya ay lalong dumurog sa kanya. Ang matinis na boses ng kanyang biyenan. Hoy, Liwayway! Ano na namang drama yan? Sigaw ni Aling Sinta na tila inagaw ang telepono. Nandito ka sa malayo. Kung ano-ano ang iniisip mo. Imbes na mag-eskandalo ka dyan, bakit hindi ka nalang magpadala ng pera? Malapit na ang tuition ni Tala. Iyon na. Iyon ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Hindi lang ang kanyang asawa, kundi pati ang ina nito. Ang ina na tinuring niyang pangalawang ina ay kasabwat sa panlolokong ito. Para sa kanila, siya ay isang makina ng pera, isang ATM na walang karapatang magtanong o masaktan. Hindi na siya sumagot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tawag. Biglang ang nag-uumapaw na galit ay napalitan ng isang nakabibininging katahimikan. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod na may mga guhit ng lungkot sa ilalim ng mga mata. Ngunit sa likod ng pagod na yon,
May isang kislap na nagsisimulang mag-apoy. Isang determinasyon, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang mga daliri niya ay mabilis na nag-type. Hindi na siya nagdalawang isip. Airline website, Manila, Philippines, one-way ticket. Book now. Kinabukasan bago siya umalis patungong airport, tinawagan niya si Sinag. Anak, pauwi na si Mami. Huwag kang magsasabi kahit kanino, lalo na sa papa at lola mo. Maging matapang ka para sa kapatid mo, ha? Ang paglipad ng 14 na oras ay parang isang panaginip. Wala siyang naramdamang pagod o gutom. Ang tanging laman ng isip niya ay ang mga imahe mula sa video, paulit-ulit na tumatakbo na parang sirang plaka. Paglapag niya sa NEA, ang init ng Pilipinas ay tila sampal na gumising sa kanya. Ito na ang katotohanan. Dala ang isang maliit na maleta at isang pusong punong-puno ng bigat. Sumakay siya ng taxi. Sa Barrio Amihan po, Laguna, sabi niya sa driver. Habang binabaybay nila ang daan, kabisado ni Liwayway ang bawat kanto, bawat puno. Ang pamilyar na mga tanawin ay dapat na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon, nagdudulot ito ng kaba. Malapit na siya. Malapit na niyang harapin ang katotohanang sinubukan niyang takasan. Nang lumiko ang taxi sa kanilang kalsada, bumagal ang takbo nito. Mula sa di kalayuan, natanaw na ni Liwayway ang kanilang bahay. Ang bahay na bawat pako at bawat hollow block ay galing sa kanyang pawis at luha. Ngunit may isang bagay na hindi pamilyar. Isang bagay na hindi dapat naroon. Sa harap ng kanilang gate, nakaparada ang isang magarang itim na sasakyan. Isang sasakyang hindi niya kailanman nakita. At alam niyang hinding-hindi kayang bilhin ni Lino. Bumaba si Liwayway mula sa taxi. Ang kanyang mga binti ay tila naging haligi ng yelo. Bawat hakbang palapit sa gate ay parang 1 kilometro ang layo. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Na bahagyang nakaawang, hindi ito nakalak. Ang amoy ng nilulutong pagkain at ang halinghing ng tawanan ang sumalubong sa kanya. Mga tunog na dapat ay nagbibigay ng saya sa isang tahanan. Ngunit para sa kanya ngayon, ito'y tunog ng kataksilan. Huminga siya ng malalim at pumasok. Ang eksena sa hapagkainan ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Nandoon si Lino, nakaupo sa kabisera. Sa kanyang kanan, si Aling Sinta at sa kanyang kaliwa, si Marikit. Na tila reyna sa kanyang trono, nagkakamay pa silang kumakain, nagtatawanan na parang isang masayang pamilya. Isang perpektong larawan na walang puwang para sa kanya. Lino. Isang salita lang. Ngunit ang salitang yon ay sapat na para patigilin ang mundo nilang tatlo. Sabay-sabay silang napalingon sa kanya. Ang mga ngiti ay naglaho sa kanilang mga labi, napalitan ng pagkagulat. Liwayway? Halos pabulong na sabi ni Lino. Nanlalaki ang mga mata. Bago pa man siya makakilos, 2 maliliit na anino ang mabilis na tumakbo mula sa silid. Mami! Niyakap ni Liwayway ang kanyang mga anak, si Sinag at si Tala, na humahagulgol sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng lakas. Ang yakap ng kanyang mga anak ang naging kalasag niya. Anong ginagawa mo rito? Si Aling Sinta ang unang nakabawi sa pagkabigla. Ang boses ay puno ng galit at hindi pagtanggap. Ngunit hindi siya pinansin ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marikit, na ngayon ay dahan-dahang tumayo. Ipinunasan ang bibig ng table napkin at ngumiti ng isang mapang-asar na ngiti. Oh, nandito na pala ang ATM machine, sabi ni Marikit. Ang boses ay puno ng pangmamaliit. Mabuti naman at umuwi ka. Na-short na kasi kami sa budget. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lino. Hindi mula kay Marikit, kundi mula kay Liwayway. Ang lakas ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Wala kang karapatan, sigaw ni Liwayway.
Ang luha ay bumabagsak na sa kanyang mga mata. Sa loob ng sarili kong pamamahay, sa harap ng mga anak ko, gaano ka nakababoy, Lino? Si Lino ay napahawak lang sa kanyang pisngi, hindi makapagsalita. Ang muka ay puno ng hiya at takot. Ngunit si Aling Sinta ay hindi natinag. Mabilis itong lumapit at itinulak si Liwayway palayo sa kanyang anak. Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko. Kung may dapat managot dito, ikaw yon. Iniwan mo siya. Pinabayaan mo. Pinabayaan? Hindi makapaniwalang sagot ni Liwayway. Nagtrabaho ako na parang kalabaw para sa inyo. Lahat ng kinikita ko, ipinapadala ko dito. Para saan? Para ipalamon sa babaeng ganito. At sino ka para magsalita ng ganyan? Sumabat si Marikit. Lumapit ito at humarap sa kanya. Ako ang nag-aalaga kay Lino, habang ikaw, nagpapakasarap sa ibang bansa. Ako ang nagbibigay sa kanya ng kalinga na hindi mo maibigay. Kalinga o kalandian, ganti ni Liwayway. Nagsimula ang sigawan. Mga akusasyon, mga panunumbat, isang digmaan ng mga salita sa loob ng bahay na dapat sana ay isang pugad ng pagmamahalan. Si Sinag at Tala ay lalo lamang humigpit ang yakap sa kanilang ina, nanginginig sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, tinulak ni Aling Sinta si Liwayway palabas ng pinto. Lumayas ka! Wala kang karapatan dito. Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Wala akong karapatan. Umiiyak na sigaw ni Liwayway habang sinusubukang kumawala. Ako ang nagpagawa ng bahay na ito. Bawat sentimo dito, galing sa dugot pawis ko. Doon isang nakakainsultong nangiti ang sumilay sa labi ni Marikit. Pumasok ito sandali sa loob at pagbalik ay may daladalang isang papel, isang dokumento. Iwinagayway niya ito sa harap ng mukha ni Liwayway. Basahin mo, sabi niya sa isang matagumpay na tono, para malaman mo kung sino talaga ang may-ari ng bahay na to. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang inaabot ang papel mula kay Marikit. Ang kanyang mga mata ay hirap na mag-focus sa mga salitang nakasulat. Ngunit habang binabasa niya ang bawat linya, unti-unti niyang nauunawaan ang nilalaman nito at ang pagkaunawa ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Deed of absolute sale, nakasulat doon sa itim at puti, na ang lupain at ang bahay na nakatayo rito ay ipinagbili at sa ilalim, malinaw na nakasaad ang mga pangalan. Seller, Liwayway di Makulangan Gatchalian. Buyer, Marikit Flores. At sa pinakailalim, ang pirma. Isang pirma na halos perpektong kamukha ng sa kanya. Hindi totoo to. Pabulong na sabi ni Liwayway. Ang papel ay tila nag-aapoy sa kanyang mga kamay. Hindi ako pumirma sa kahit anong ganito. Bigla, isang alaala ang sumulpot sa kanyang isipan. Mga 6 na buwan na ang nakalipas. Isang makapal na sobre ang ipinadala sa kanya ni Lino. Sabi nito, mga dokumento para sa life insurance at educational plan ng mga bata. Nagmamadali siya noon dahil papasok na sa kanyang double shift sa ospital. Pinirmahan niya ang mga pahinang may marka nang hindi na binabasa ng maigi. Tiwala siya. Buong-buo ang tiwala niya. Ang tiwalang iyon ang pumatay sa kanya ngayon. Tumingin siya kay Lino, naghahanap ng kahit anong paliwanag. Ngunit ang asawa niya ay nakayuko lang, hindi makatingin sa kanya ng diretso. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Ginawa niyo to sa akin? Tanong ni Liwayway, ang boses ay basag. Hindi na ito sigaw ng galit, kundi isang hikbi ng isang taong lubusang nawasak. Plinano niyo to lahat. Wala kang mapapala sa pag-iyak diyan, matigas na sabi ni Aling Sinta. Itinuturo ang gate. Nasa amin ang titulo, nasa amin ang batas.
Kaya lumayas na kayo. Itinulak nila si Liwayway at ang dalawang bata palabas ng gate. Isang malakas na kalabog ang narinig ng isara nila ito, kasunod ang tunog ng pag-lock. Naiwan silang tatlo sa labas. Si Liwayway, si Sinag at si Tala, nakatayo sa harap ng sarili nilang bahay na hindi na kanila. Ang init ng hapon ay tila hindi sapat para pawiin ang lamig na bumabalot sa kanilang mag-iina. "Mami, saan po tayo pupunta?" tanong ni Tala. Ang boses ay puno ng takot. Hindi makasagot si Liwayway. Ang utak niya ay blangko. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng isang oras. Ang bahay na kanyang pinangarap, ang pamilyang kanyang iningatan, ang kinabukasang kanyang pinaghirapan. Lahat ay abuna. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang mga anak. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Naglakad sila palayo, walang tiyak na patutunguhan. Ang mga tingin ng mga kapitbahay ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Napilitan silang makitira pansamantala sa isang malayong kamag-anak, sa isang maliit na kwarto na kasya lang sa kanilang tatlo. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, si Liwayway ay gising na gising. Ang sakit, ang galit, ang pagkadismaya ay nag-uunahan sa kanyang dibdib. Sa isang sandali, gusto na niyang sumuko. Pumalik na lang sa Norway at kalimutan ng lahat. Ngunit nang titigan niya ang mga payapang mukha ni na Sinag at Tala, isang bagong damdamin ang umusbong. Hindi na ito galit, determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang kaibigan mula sa kanilang bayan. "Mare, kilala mo ba yung sinasabi mong abogada? Yung magaling daw sa mga kasong tulad nito?" Kinaumagahan, nagkita sila ng kaibigan niya sa isang maliit na kapihan sa bayan. Ang pangalan ng lugar, Kapihan Pag-asa. Parang isang hudyat. Doon, ipinakilala sa kanya si Attorney Ramos, isang babaeng may matapang na tindig at matalas na mga mata. Ipinakita ni Liwayway ang kopya ng pekeng deed of sale na nakuha niya bago sila tuluyang mapaalis. Pinag-aralan ito ng abogada. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, tumingin ito sa kanya na ng diretso. "Mahirap ito, Liwayway. Mukhang planado ang lahat. Ang pirma mo, kahit peke, ay magaling ang pagkakagawa. Kailangan natin ng isang napakalakas na ebidensya para patunayang hindi ikaw ang pumirma niyan." Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong ulap ng pagod at pagkadismaya para kay Liwayway. Kasama ang kanyang abogada, sinubukan nilang kumuha ng testimonya mula sa mga kapitbahay. Ngunit ang Baryo Amihan ay tila isang lugar na nababalot ng takot. "Nako, pasensya na, Liwayway. Wala kaming nakita," sabi ng isa na halatang umiiwas ng tingin. "Ayoko nang makialam dyan. Mahirap na. Baka kami pa ang balikan," sabi naman ng isa pa, sabay sara ng pinto. Ang anino ni Aling Sinta ay mahaba. Ang takot ng mga tao sa bunganga at impluwensya nito sa kanilang maliit na komunidad ay mas matimbang kaysa sa kanilang konsensya. Bawat pagtanggi, bawat isinarang pinto ay parang isa na namang sampal sa pagkatao ni Liwayway. Nawawalan na siya ng pag-asa. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas ng tinutuluyan nilang bahay at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, lumapit sa kanya si Sinag. Ang kanyang panganay na laging tahimik ay may dalang isang lumang cellphone. "Ma," mahinang sabi nito, "alam ko pong nahihirapan na kayo." Tumingin si Liwayway sa anak. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Kaya natin to, anak. Para sa inyo ni Tala." Umupo si Sinag sa tabi niya. "Ma, may ipaparinig po ako sa inyo." Kinuha nito ang lumang telepono at may pinindot. Sa una, mahina at magulo ang tunog. Puno ng static. Ngunit maya-maya,
Dalawang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Ang boses ni Lino at ni Marikit. Siguraduhin mo lang na wala ng habol yang asawa mo. Lino ha? Boses iyon ni Marikit. Matinis at demanding. Kapag naibenta na natin tong bahay at lupa, sa akin ang 70%. Ako ang nag-asikaso ng lahat. Ano? Sagot ng boses ni Lino. May halong gulat at galit. Hindi pwede. Kalahati dapat. Pinirmahan ko rin yung mga papeles na yun. Aba, sumasagot ka na. Baka gusto mong ipaalala ko sa'yo kung sino ang nagbayad sa mga utang mo sa sugal? Kung hindi dahil sa akin, baka nakakulong ka na ngayon. Kaya tumahimik ka dyan at sumunod na lang. Natapos ang recording, tumingala si Sinag sa kanyang ina. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong emosyon. Takot, ngunit may determinasyon. Nirecord ko po yan, Ma. Isang gabi, narinig ko silang nag-aaway sa sala. Akala po nila, tulog na kaming lahat. Napatitig si Liwayway sa lumang telepono, pagkatapos ay sa kanyang anak. Ang batang pinoprotektahan niya ay siya palang nagpoprotekta sa kanya sa paraang hindi niya inaakala. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit. Ang luha ng pasasalamat at pagmamalaki ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Salamat anak, salamat. Paulit-ulit niyang bulong. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming araw na nakaramdam siya ng tunay na pag-asa. Kinabukasan, agad niyang dinala ang recording kay Attorney Ramos. Pinakinggan itong mabuti ng abogada. Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Magandang simula ito, Liwayway, sabi ni Attorney Ramos. Pinapatunayan nito na may intensyon silang ibenta ang ari-arian at may pinag-aawayan silang pera. Pero hindi pa rin ito direktang pinapatunayan na pineke ang pirma mo. Malakas na itong ebidensya, pero baka hindi pa sapat para manalo tayo. Habang papalabas si Liwayway ng opisina ng abogada na may panibagong pag-asa, ngunit may kasama pa ring pag-aalala, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang numero na pamilyar sa kanya. Si Lino, sinagot niya ito. Liway! Sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi na ito galit o mayabang. Ngayon, ito'y puno ng pakiusap. Mag-usap tayo. Huwag mo nang ituloy ito. Parang awa mo na. Pumayag si Liwayway na makipagkita kay Lino. Hindi dahil sa umaasa siyang may magbabago, kundi dahil gusto niyang personal na makita ang taong minsan niyang minahal ng buo. At ngayon ay sisirain niya nang walang pag-aalinlangan. Pinili niya ang lugar, sa Kapihan Pag-asa. Isang lugar na naging simbolo ng kanyang bagong simula. Dumating si Lino na ibang-iba sa huli niyang nakita. Gusot ang damit, magulo ang buhok, at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nawala ang kayabangan. Ang naiwan ay isang lalaking mukhang talunan. Salamat sa pagdating mo, Liway. Bungad nito, ang boses ay paos. Hindi umimik si Liwayway. Tinitigan lang niya ito. Hinahayaang ang katahimikan ang magsalita para sa kanya. Liway, alam kong galit na galit ka, sabi ni Lino. Hindi makatingin ng diretsyo. Pero, nalinlang lang din ako. Si Marikit, kinontrol niya ako. Ginamit niya ang mga utang ko para manipulahin ako. Isang tuyong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Liwayway. Nalinlang, Lino, huwag ako. Huwag ako ang lokohin mo. Matagal mo nang ginagawa ito sa akin, sa amin ng mga anak mo. Ang pinagkaiba lang, ngayon, nahuli ka na. Nakita ni Liwayway ang pagdaan ng hiya sa mukha ni Lino, ngunit mabilis itong napalitan ng desperasyon. Patawarin mo na ako, Liway. Please, iurong mo na ang kaso. Hihiwalayan ko si Marikit. Ayusin natin to. Pipilitin ko siyang ibalik ang bahay. Magsimula tayo ulit. Para sa mga bata.
para sa mga bata. Ang mga salitang iyon na dating nakakapagpalambot sa kanyang puso ay isa na ngayong insulto. Ginamit na naman nito ang mga anak nila bilang panangga para sa mga bata. Malamig na sagot ni Liwayway. Naisip mo ba sila noong niloloko mo ako? Naisip mo ba sila noong pinapalayas mo kami sa sarili naming pamamahay? Naisip mo ba sila habang nagpapakasasa ka sa pera na dapat ay para sa pag-aaral at pagkain nila? Bawat tanong ay parang isang dagok na tumatama kay Lino. Hindi siya makasagot. Tapos na tayo, Lino? Mariing sabi ni Liwayway, ang bawat salita ay may bigat at katatagan. Wala nang babalikan, wala nang aayusin. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa ating dalawa. Ito ay para sa mga anak ko, para sa kinabukasan nila na sinubukan mong nakawin. Tumayo siya. Kung may natitira ka pang kahihiyan, Lino, umamin ka na lang sa kasalanan mo. Huwag mo nang pahirapan pa ang lahat, lalo na ang sarili mong mga anak. Ang desperasyon sa mukha ni Lino ay biglang napalitan ng galit. Ang tunay niyang kulay ay lumabas na naman. Akala mo kung sino kang matapang. Sige, ituloy mo yung kaso mo. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Huwag kang magsisisi kapag pati ang mga anak mo ay nadamay dito. Tumalikod si Liwayway at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Ang banta ni Lino ay hindi na nakapagbigay ng takot sa kanya. Sa halip, lalo lang nitong pinatibay ang kanyang loob. Alam na niyang tama ang kanyang desisyon. Pagod ngunit may paninindigan. Umuwi siya sa tinutuluyan nilang apartment. Ngunit pagdating niya sa gate, isang pamilyar na anino ang naghihintay sa kanya. Isang anino na nagdadala ng panibagong unos. Ang kanyang biyenan, si Aling Sinta. Nakatayo ito roon. Magkasalubong ang mga kilay. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Napatigil sa paglalakad si Liwayway. Ang pagod mula sa pakikipag-usap kay Lino ay tila na doble nang makita niya ang mukha ng kanyang biyenan. Nandito ka pala, bungad ni Aling Sinta. Ang boses ay matigas at puno ng panunumbat. Pagkatapos mong kausapin ang anak ko, ano? Naramdaman mo na bang panalo ka na? Hindi sumagot si Liwayway. Binuksan niya ang gate at dire-diretsyong pumasok. Umaasang susunod na lang siya sa pagod at hindi napapansinin. Ngunit sumunod si Aling Sinta. Hindi nagpapigil. Huwag mo akong tatalikuran, Liwayway. Kinakausap pa kita. Sigaw nito na nakaagaw ng pansin ng ilang kapitbahay na nagsilabasan sa kanilang mga bintana. Hinarap siya ni Liwayway. Ang pagtitimpi ay unti-unti nang nauubos. Ano po ba ang kailangan ninyo? Nay, kung naparito po kayo para ipagtanggol na naman ang anak ninyo, nagsasayang lang po kayo ng oras. Ipagtanggol? Oo, ipagtatanggol ko ang anak ko mula sa isang manggaganso na tulad mo. Ganti ni Aling Sinta, ang bawat salita ay may lason. Simula nang dumating ka sa buhay ni Lino, sinira mo siya. Ginawa mo siyang sunod-sunuran. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nagkakaganyan dahil iniwan mo siya. Parang sirang plaka. Paulit-ulit na akusasyon na matagal nang nawalan ng talab kay Liwayway. Ngunit ngayon, may isang bagay na nag-iba. Habang nagsasalita si Aling Sinta, may naalala si Liwayway, ang payo ng kanyang abogada. Kahit anong maliit na detalye, baka makatulong. Dahan-dahan, pasimple niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa. Itinago niya ito sa kanyang likuran at pinindot ang record button. Ako pa ang may kasalanan. Kalmadong tanong ni Liwayway, hinahayaang magsalita ang biyenan. Kayo po, bilang ina niya. Hindi niyo ba nakita na mali ang ginagawa niya? Na niloloko niya ako at ninanakawan? Niloloko. Tumawa ng malakas si Aling Sinta. Mas bagay sila ni Marikit. Si Marikit, nandyan sa tabi niya. Hindi katulad mo na nasa malayo. Si Marikit, may maipagmamalaki, hindi isang hamak na utusan lang sa ibang bansa.
Bawat salita ay isang kirot, ngunit tiniis ni Liwayway. Kailangan niyang marinig ang lahat. Kaya pala kinonsinti ninyo sila. Kayo pa nga yata ang tulay sa kanilang dalawa. Doon, sa sobrang pagmamalaki at galit, nadulas si Aling Sinta. Ang kanyang bibig, na siyang pinakamatalas niyang sandata, ay siya ring naging kanyang kapahamakan. Oo, at dapat lang. Dahil si Marikit ang karapat-dapat para sa anak ko. Kung alam mo lang, Liwayway, ako pa nga ang naghahanap ng abogado para ayusin ang mga papeles ng bahay para kay Marikit. Ako ang gumawa ng paraan para mapunta sa kanya ang nararapat sa kanya. Katahimikan. Ang pag-amin na iyon ay lumutang sa hangin, malinaw at hindi maikakaila. Nakita ni Aling Sinta ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Liwayway. Tila na pagtanto nito ang kanyang sinabi. Ngunit huli na ang lahat. Wala kang mapapala sa kaso mo. Huling sabi ni Aling Sinta bago tumalikod at nagmamartsyang umalis. Mapapahiya ka lang. Nang mawala na sa paningin ang kanyang biyenan, nanginginig na pinatay ni Liwayway ang recording. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay parang kumikinang na ginto sa kanyang paningin. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Dali-dali siyang pumara ng tricycle at bumalik sa opisina ni Attorney Ramos. Attorney, pakinggan niyo po ito. Ipinatong niya ang cellphone sa mesa at pinindot ang play. Ang boses ni Aling Sinta, malinaw at mayabang, ay pumuno sa silid. Sa bawat salita ng pag-amin, lumalaki ang ngiti sa labi ni Attorney Ramos. Nang matapos ang recording, tumingin ang abogada kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananabik. Liwayway, sabi nito, ito na ang bala na kailangan natin. Kinuha nito ang telepono at muling pinakinggan ang huling sinabi ni Aling Sinta. Mayroon na tayong 2 recording na nagpapatunay ng sabuatan. Sapat na ito para buksan ang kaso sa korte. Handa ka na ba, Liwayway? Magsisimula na ang tunay na giyera. Ang araw ng unang pagdinig sa korte ay dumating na may dalang bigat at kaba. Para kay Liwayway, ang bawat hakbang papasok sa Hall of Justice ay parang pagtawid sa isang dagat ng apoy. Hawak niya ang kamay ng kanyang abogada sa isang tabi at sa kanyang isip, hawak niya ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa loob ng korte, nakita niya sila. Si Lino, si Marikit, at si Aling Sinta nakaupo sa kabilang panig. Si Lino ay nakayuko, si Aling Sinta ay matalimang tingin, at si Marikit ay puno ng kumpiyansa, nakasuot ng mamahaling damit na tila siguradong sigurado na sa kanyang pagkapanalo. Katabi nila ang isang abogadong mayabang ang tindig. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Lino at Marikit ang unang nagsalita. Mahusay ito. Pinalabas niyang si Liwayway ay isang asawang pabaya na mas pinili ang pera kaysa sa pamilya. Iprinenta niya ang deed of sale bilang isang lehitimong transaksyon na kusang loob na pinirmahan ni Liwayway dahil kailangan daw nito ng pera para sa isang investment sa Norway. Isang kasinungalingan na binuo para sirain ang kanyang pagkatao. Kinagat ni Liwayway ang kanyang labi para pigilan ang panggigigil. Sunod nilang iprinenta ang kanilang testigo. Isang lalaking kaibigan daw ni Lino. Sumumpa ito sa ilalim ng panunumpa na personal niyang nakita noong pinirmahan ni Liwayway ang dokumento bago ito umalis papuntang Norway. Isang kasinungalingan na sinabi nang walang kakurap-kurap. Pakiramdam ni Liwayway ay unti-unti siyang nilalamon ng mga pader ng korte. Ang lahat ay planado. Bawat anggulo ay pinag-isipan. Paano siya lalaban sa isang mundong binuo sa kasinungalingan? Naramdaman ni Attorney Ramos ang kanyang pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang braso. Huminga ka ng malalim, Liwayway. Ating pagkakataon na. Tumayo si Attorney Ramos, puno ng kalmadong awtoridad. Your Honor,
We would like to present our first piece of evidence. An audio recording of a conversation between the defendants, Mr. Lino Gatchalian and Ms. Marikit Flores. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Ang abogado sa kabilang panig ay agad na tumutol, ngunit ibinasura ito ng hukom. Proceed, Attorney Ramos. Isang maliit na speaker ang inilagay sa gitna. Pinindot ni Attorney Ramos ang play. Ang boses ni Marikit at Lino ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kanilang pag-aaway tungkol sa 70-30 na hangatan ng pera mula sa pagbebenta ng bahay. Ang pag-amin ni Marikit na binayaran niya ang mga utang sa sugal ni Lino. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang kumpiyansa sa mukha ni Marikit ay biglang naglaho. Napalitan ng pagkasuklam at pagkagulat. Si Lino ay lalong napayuko. Nais na yatang lamunin na lang siya ng sahig. Si Aling Sinta naman ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Nang matapos ang recording, binalot ng katahimikan ng korte. As you can clearly hear, Your Honor, sabi ni Attorney Ramos, there was a clear conspiracy to sell the property without the full consent and knowledge of my client. They were already arguing about the proceeds of a sale that my client claims she never agreed to. Nagkagulo ang kabilang panig. Ang kanilang abogado, kahit nabigla, ay sinubukang magdahilan. Your Honor, this recording proves nothing about the authenticity of the signature. It's merely a domestic squabble. Ngumiti si Attorney Ramos. Kung ganoon, Your Honor, mayroon pa po kaming isang ipaparinig. Tumingin siya ng diretso kay Aling Sinta na biglang namutla na parang papel. Alam na nito kung anong boses ang susunod na maririnig. Ang pangalawang recording ay mas malinaw, mas malakas. Ang boses ni Aling Sinta, puno ng pagmamalaki at galit, ay pumuno sa bawat sulok ng korte. Oo, at dapat lang. Dahil si Marikit ang karapat-dapat para sa anak ko. Kung alam mo lang, liwayway, ako pa nga ang naghahanap ng abogado para ayusin ang mga papeles ng bahay para kay Marikit. Ako ang gumawa ng paraan para mapunta sa kanya ang nararapat sa kanya. Pagkatapos ng huling salita, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Aling Sinta, na ngayon ay nanginginig sa kanyang upuan. Ang muka ay basang-basa ng pawis. No further questions for now, Your Honor, sabi ni Attorney Ramos. Ngunit bago pa man siya makaupo, idinagdag niya. The prosecution calls Aling Sinta Gatchalian to the witness stand para itong isang sentensya ng kamatayan para kay Aling Sinta. Ang kanyang abogado ay desperadong tumutol, ngunit walang nagawa. Sa ilalim ng batas, kailangan niyang umakyat at sumaksi. Nanginginig ang mga tuhod, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa witness stand. Inilagay niya ang kanyang kamay sa Biblia at nanumpa na magsasabi ng katotohanan. Isang panunumpa na malapit na niyang sirain o tuparin sa paraang ikasisira ng sarili niyang anak. Ginang Gatchalian, magalang na tanong ni Attorney Ramos, maaari niyo po bang kumpirmahin sa korteng ito kung boses niyo po ang narinig sa recording? Hindi ako yan, gawa-gawa lang yan. Mabilis na sagot ni Aling Sinta, ang boses ay mataas at puno ng pagkakaila. Ganoon po ba? Kalmadong sabi ni Attorney Ramos. Kung gayon, mayroon po kaming mga kapitbahay na handang tumestigo na kayo nga po ang babaeng nakipagtalo sa aking kliyente noong hapong iyon. At Your Honor, lumingon ang abogada sa hukom. Remind ko lang po ang testigo na siya ay nasa ilalim ng panunumpa. Ang pagsisinungaling sa korteng ito ay may parusang pagkakakulong. Ito po ay tinatawag na perjury. Ang salitang pagkakakulong ay tumama kay Aling Sinta na parang kidlat. Ang kayabangan niya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng purong takot. Tumingin siya sa kanyang anak na si Lino, naghahanap ng tulong. Ngunit si Lino ay nakatingin lang sa sahig. Tumingin siya kay Marikit,
Ngunit si Marikit ay matalim lang siyang tinitigan na para bang sinasabing, "Huwag kang magsasalita." Naiipit siya. Sa isang panig, ang pagtatanggol sa kanyang anak. Sa kabilang panig, ang sarili niyang kalayaan. Ginang Gatchalian, muling tanong ni Attorney Ramos, ang boses ay mas malumanay na ngayon, tila nagbibigay ng huling pagkakataon. Kayo po ba ang nagsalita sa recording? Bumagsak ang mga balikat ni Aling Sinta. Ang kanyang pagmamatigas ay gumuho. Sa isang mahinang, nanginginig na tinig, sumagot siya, "Oo po." At totoo po ba ang sinabi ninyo roon? Na kayo ang naghahanap ng abogado para mailipat ang pangalan ng titulo ng bahay kay Marikit Flores? Isang mahabang katahimikan. Humahagulgol na ngayon si Aling Sinta. Ang buong korte ay naghihintay. "Opo," halos pabulong niyang sagot. "At bakit niyo po ito ginawa?" Doon na bumuhos ang lahat. Sa pagitan ng mga hikbi at pagsisisi, isinalaysay ni Aling Sinta ang buong katotohanan. Na pineke nila ang pirma ni Liwayway, na sinamantala nila ang tiwala nito. Na si Marikit ang nagplano ng lahat dahil sa inggit at galit kay Liwayway. At si Lino, ang kanyang mahal na anak, ay nagpadala dahil sa utang at kahinaan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Aling Sinta, para itong pako na ibinabaon sa kabaong ni Lino at Marikit. Sinungaling, walang utang na loob na matanda. Sigaw ni Marikit mula sa kanyang upuan. Hindi na napigilan ang sarili. "Order in the court!" Sigaw ng hukom. Si Lino naman ay napasubsob na lang sa kanyang mga palad. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ang buong kastilyo ng kasinungalingan na kanilang itinayo ay gumuho sa isang iglap at sila ay natabunan sa ilalim nito. Tumingin si Liwayway sa kanila. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi awa, hindi rin saya. Isang pakiramdam ng pagtatapos. Nang matapos ang testimonya ni Aling Sinta, tumayo ang hukom. "This court will take a recess to deliberate on the verdict." Anunsyo nito. Sabay pukpok ng kanyang gavel. Ang tunog na yon ay parang isang hudyat, ang simula ng katapusan. Ang paghihintay sa hustisya, ang paghihintay sa hatol ay mas nakakakaba pa kaysa sa buong paglilitis. Bawat segundo ay parang isang oras. Si Liwayway ay nakaupo. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Nasa isip niya ang kanyang mga anak na naghihintay sa bahay. Ang kanilang mga mukha ang nagsisilbing lakas niya sa mga sandaling iyon. Nang bumalik ang hukom at umupo sa kanyang silya, ang buong korte ay tumahimik. Ang lahat ay naghihintay sa kanyang mga salita. After careful deliberation and consideration of all evidence presented, nagsimulang magsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. "This court finds the deed of absolute sale to be fraudulent and therefore null and void." Isang hininga ng ginhawa ang kumawala kay Liwayway. Napapikit siya. Isang mainit na luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa wakas, nagpatuloy ang hukom. "The ownership of the property at Barrio Amihan is hereby reverted to the plaintiff, Liwayway di Makulangan Gatchalian." Ngunit hindi pa doon natapos. Furthermore, this court finds the defendants, Lino Gatchalian and Marikit Flores, guilty of the crime of estafa through falsification of a public document. Ang mukha ni Marikit ay namutla. Si Lino ay napatingala, hindi makapaniwala. "For this crime," sabi ng hukom, ang kanyang tingin ay matigas na nakatuon sa dalawa. "This court sentences you both to a minimum of 6 years to a maximum of 12 years in prison." Isang malakas na, "Hindi," ang sigaw ni Marikit. Nagsimula siyang magwala. Sumisigaw ng mga sumpa at pagbabanta habang inaaresto siya ng mga pulis. "Ikaw ang may kasalanan nito, Liwayway. Sumpain ka. Hinding-hindi kita patatahimikin."
Si Lino naman ay tahimik lang, walang emosyon. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Habang pinoposas siya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Nakita niya si Liwayway. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon sa loob ng korteng iyon. Walang galit sa mga mata ni Liwayway. Wala ring pagmamahal. Ang naroon lang ay isang malalim na kalungkutan para sa lahat ng nasayang. Bago siya tuluyang ilabas, isang salita ang kumawala sa bibig ni Lino. Isang salita na narinig lang ni Liwayway. Patawad. Nang ilabas na sila, ang korte ay nagsimulang mag-ingay. Niyakap ni Atty. Ramos si Liwayway. Tapos na, Liwayway, nanalo tayo. Tumango si Liwayway ngunit ko. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi niya lubusang maramdaman. Oo, naibalik sa kanya ang bahay. Oo, nabigyan ng hustisya ang ginawa sa kanya. Ngunit sa huli, walang tunay na nanalo. Wasak ang isang pamilya. Isang ama ang mawawalay sa kanyang mga anak. Paglabas niya ng korte, sinalubong siya ng mga anak niya. Niyakap niya sila ng mahigpit. Ito ang tunay na tagumpay. Ang mailayo sila sa gulo at mabigyan ng isang payapang kinabukasan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, bumalik silang tatlo sa kanilang bahay. Ang bahay na ipinaglaban niya. Habang binubuksan niya ang pinto, ang amoy ng luma at mga alaala ay sumalubong sa kanya. Pumasok siya at ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na binuo niya at ng mga kasinungalingang sumira sa mga ito. Nakatayo siya sa gitna ng sala, napapalibutan ng katahimikan. Napanalunan niya ang bahay, ngunit pakiramdam niya, talo pa rin siya. Ang lugar na ito ay puno na ng sakit. Habang nag-iisip siya kung paano magsisimulang muli, nag-ring ang kanyang telepono. Isang international number mula sa Norway. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Ang boses sa kabilang linya ay ang dati niyang supervisor sa ospital. Liwayway, narinig namin ang nangyari sa'yo. We are very sorry, sabi nito. But I have some good news. May bakanting posisyon para sa head nurse. At ikaw ang unang pumasok sa isip namin. The hospital is willing to sponsor your children's visas. We want you back. Nabitawan ni Liwayway ang telepono. Isang alok. Isang daan palabas sa lahat ng pangito. Isang pagkakataon para sa isang tunay na bagong simula. Ang alok mula sa Norway ay parang isang sinag ng araw na tumagos sa madilim na ulap na bumabalot sa buhay ni Liwayway. Ngunit hindi ito isang desisyon na madaling gawin. Nangangahulugan ito ng tuluyang pagtalikod sa bayang kanyang sinilangan. Sa loob ng isang linggo, pinag-isipan niya itong mabuti. Gabi-gabi, tinititigan niya ang kanyang bahay. Ang bawat pader ay may alaala. Ang hagdan kung saan unang natutong maglakad si Tala. Ang bakuran kung saan tinuruan ni Lino si Sinag na magbisikleta. Mga alaala na ngayon ay may bahid na ng pait. Naunawaan niya na ang bahay ay hindi na isang tahanan. Isa na itong monumento ng kanyang nasirang pangarap. Para makapagsimulang muli, kailangan niyang iwan ito. Isang gabi, tinipon niya ang kanyang mga anak sa sala. Sinagtala. Panimula niya, ang boses ay malumanay. May alok na trabaho si Mommy sa Norway. Isang magandang trabaho at pwede ko kayong isama. Nakita niya ang gulat sa mukha ng mga anak. Ibig sabihin po, aalis na tayo dito sa Pilipinas? Tanong ni Sinag. Oo, anak, sagot ni Liwayway. Magsisimula tayo ng bagong buhay doon. Tayong tatlo lang, malayo sa lahat ng gulo. Ano sa tingin niyo? Nagkatinginan ng magkapatid. Si Tala, sa kanyang murang edad, ay ngumiti. Basta po kasama ka namin, Mami, okay lang po. Ngunit si Sinag ay mas malalim ang iniisip. Paano po si Papa? Ang tanong na yun ay isang punyal sa puso ni Liwayway.
Ang papa niyo, kailangan niyang harapin ang kanyang pagkakamali, anak. Matagal siyang mawawala. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na niya kayo mahal. Ito ang pinakamahirap na kasinungalingan na kailangan niyang sabihin. Ang protektahan, ang imahe ng isang ama na sumira sa kanila. Payag po ako, ma, sabi ni Sinag. Ang boses ay may bigat, ngunit may pagtanggap. Kung saan po kayo masaya, doon po kami. Sa suporta ng kanyang mga anak, naging buo ang desisyon ni Liwayway. Ipinagbili niya ang bahay at lupa. Ang perang nakuha niya ay sapat na para makapagsimula sila ng maayos sa Norway. Bago ang araw ng kanilang pag-alis, may isang huling bagay siyang kailangang gawin. Nagpunta siya sa maliit na bahay kung saan nakatira ngayon si Aling Sinta. Ang dating mayabang at matapang na babae ay isa na ngayong anino ng kanyang dating sarili. Mag-isa, malungkot, at iniwan ng lahat. Aalis na po kami, Nay, sabi ni Liwayway nang pagbuksan siya nito ng pinto. Hindi nakaimik si Aling Sinta. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi. Iniabot ni Liwayway ang isang sobre. Para po sa inyo, para may magamit po kayo sa mga darating na araw. Sinubukang ibalik ito ni Aling Sinta. Hindi ko matatanggap yan, Liwayway. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Tanggapin niyo na po. Mahinahong sabi ni Liwayway. Gawin niyo po yan para sa mga apo ninyo. Hindi po ako nagpunta rito para manumbat. Nandito po ako para magpaalam. Hindi niya sinabi ang salitang pinapatawad na kita. Dahil sa puso niya, alam niyang hindi pa niya kaya. Ngunit ang simpleng pagtulong na yon ay isang hakbang. Isang pagsasara ng pinto sa nakaraan. Tumalikod na siya para umalis nang tawagin siya muli ni Aling Sinta. Liwayway, patawad. Tumangulang si Liwayway at nagpatuloy sa paglakad. Sa airport, habang hawak ang mga kamay ni Sinag at Tala, tumingin si Liwayway sa labas ng bintana ng eroplano. Ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting lumiliit. Bawat liwanag ay isang alaala. Masaya, masakit, mapait. Isang bagong kabanata ang naghihintay sa kanila. Isang bagong Liwayway. Pagdating nila sa Norway, sinalubong sila ng malamig na hangin at ng isang mainit na pagtanggap mula sa kanyang mga katrabaho. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Liwayway ng kapayapaan. Lumipas ang mga taon. Si Liwayway ay naging isang respetadong head nurse. Si Sinag ay nag-aaral ng engineering sa isang universidad. At si Tala ay lumaking isang masayahin at matalinong dalagita. Nakabili sila ng sarili nilang bahay. Isang tahanan na puno ng tawanan at pagmamahalan. Walang bahid ng kasinungalingan. Akala niya, tuluyan na niyang naisara ang aklat ng kanyang nakaraan. Ngunit isang araw, habang nag-aalmusal sila, isang tawag mula sa Pilipinas ang muling kakatok sa kanyang payapang mundo. Isang tawag na magdadala ng isang hindi inaasahang balita. Ang boses sa kabilang linya ay mula sa isang malayong kamag-anak. Ang balita ay maikli ngunit mabigat. Liwayway. Wala na si Lino. Namatay siya sa kulungan. Isang linggo na siyang may malubhang sakit sa baga. Nabitawan ni Liwayway ang hawak niyang tasa ng kape. Ang basag nito sa sahig ay kasing lakas ng pagkabigla sa kanyang puso. Ang mga anak niya ay agad na lumapit, puno ng pag-aalala. Mami, anong nangyari? Tanong ni Sinag na ngayon ay isang matangkad na binata. Tumingin si Liwayway sa kanyang dalawang anak. Ang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Ang papa ninyo, wala na siya. Walang nagsalita. Ang balita ay lumutang sa hangin. Isang multo mula sa nakaraang matagal na nilang tinalikuran. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, si Tala, na isa ng dalaga, ang unang yumakap sa kanya. Sumunod si Sinag. Sa yakap ng kanyang mga anak, nahanap ni Liwayway ang kanyang lakas.
Isang desisyon ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Kailangan kong umuwi. Sasama po kami, Ma, sabi ni Sinag. Umiling si Liwayway, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi na, mga anak. Ako na lang. Ito ay isang bagay na kailangan kong harapin ng mag-isa. Nag-iwan ng mga habilin, sumakay si Liwayway sa eroplano pabalik ng Pilipinas. Ang paglipad na ito ay ibang-iba sa mga nauna. Hindi ito dala ng galit o ng pag-asa. Ito ay dala ng isang pangangailangang tuldukan ang lahat. Ang burol ni Lino ay simple at malungkot. Iilan lang ang nakikipaglamay. At sa isang sulok, nakaupo ang isang matandang babae, payat at lupaypay, si Aling Sinta. Nang makita siya nito, dahan-dahan itong tumayo. Walang salitang namutawi. Niyakap lang nito si Liwayway. At sa yakap na yon, naramdaman ni Liwayway ang bigat ng pagsisisi at kalungkutan ng isang inang nawalan ng anak. Salamat sa pagdating mo, Liwayway, sabi ni Aling Sinta. Ang boses ay garalgal. Bago siya nawala, lagi kanyang hinahanap. Lagi niyang sinasabi na sana mapapatawad mo siya. Iniabot nito kay Liwayway ang isang lukot na papel. Sulat niya para sa'yo. Binuksan ni Liwayway ang sulat. Ang sulat kamay ni Lino ay magulo. Tila isinulat ng isang nanghihihinang kamay. Liwayway, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Walang araw sa loob ng kulungang ito na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Sinira ko ang buhay mo. Sinira ko ang pamilya natin. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Ang tanging hiling ko lang ay sana, sa paglipas ng panahon, maalala mo pa rin kahit konti ang mga masasayang araw natin. At sana, mapatawad mo ako. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Para maging malaya ka na ng tuluyan. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Lino. Nalukot ang papel sa kamay ni Liwayway habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang galit na matagal na niyang kinimkim ay tila natunaw, napalitan ng isang malalim na awa at pagkaunawa. Kinabukasan, sa araw ng libing, tumayo si Liwayway sa harap ng puntod ni Lino, ang lalaking minsan niyang pinangarap, makasama habang buhay. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamatinding sakit. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ng Baryo Amihan ay tila naglilinis sa kanyang kaluluwa. Pinapatawad na kita, Lino. Bulong niya sa hangin. Hindi dahil sa sulat mo. Hindi dahil sa hiling mo. Kundi dahil kailangan ko. Para sa sarili ko. Para sa kapayapaan ko. Malaya ka na. At malaya na rin ako. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik si Liwayway sa Norway. Sinalubong siya sa airport ng mahigpit na yakap ni Sinag at Tala. Nang makita niya ang kanyang matatag at mabubuting mga anak, alam niyang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may katuturan. Nakatayo sila sa labas ng airport, pinagmamasdan ang pagbagsak ng niyebe. Okay ka na po ba talaga, Mami? Tanong ni Tala. Tumingin si Liwayway sa langit. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Oo, anak, sagot niya. Sa wakas, okay na si Mami. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng luha, sakit, at kataksilan. Ngunit sa huli, sa gitna ng malamig na niyebe ng Norway, natagpuan ng isang ina at ng kanyang mga anak ang init ng isang tunay na tahanan. Isang tahanang binuo hindi sa semento, kundi sa tatag, pagmamahal, at kapatawaran. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwento ng pagbangon mula sa pagkakalugmok at paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng sakit. Ang aral po ng kwento ay simple lamang. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin.
Ito ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. Isang susi para buksan ang kulungan ng nakaraan at lumakad ng malaya patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano tayo nagpapagaling at muling bumubuo sa ating sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Liwayway sa huli? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.